So, magandang hapon. Ang tema ng pangangaral natin ngayong buwan ng Agosto ay tungkol sa joy, sa kasiyahan. Pero pag nanood tayo ng mga balita, yung mga headlines, ngayon makikita natin ang political unrest, corruption scandals, pagdating ang pagbagsak ng paunti-unting pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas at hindi natin may tatanggi. At mula sa tensyon sa West Philippine Sea hanggang sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, ang ganitong klaseng krisis ay nag-aalis ng joy sa maraming tao. At aminin man natin o hindi ay apektado nito kahit ang mga mananampalataya. Pero hindi ito bago. Sa kasaysayan noong Great Depression noong 1930s ay milyon-milyon ang nawalan ng kabuhayan, ang tahanan, trabaho. Pero sa ganitong panahon, may mga Kristiyano na patuloy na umaawit ng papuri sa Diyos, nananalangin sila ng may pag-asa, at naglilingkod pa rin sila ng merong kasiyahan, kagalakan sa Panginoon. Ang tanong natin ay bakit sa kabila ng ganong pangyayari ay may kasiyahan pa rin sila? Sapagkat ang kanilang kasiyahan ay nakaangkla hindi dun sa palitan ng currency o sa stability ng gobyerno, kundi sa Diyos whose covenant faithfulness never changes. And this kind of joy is rare. Pero ito ang joy na tinutukoy ni Habakuk sa passage natin na binasa ni Brother Maki kanina. Yung passage natin dito ay sumasagot sa klase ng kasiyahan na hindi kayang padapain ng anumang karanasan, maging ito man ay physical, emosyonal, o spiritual na larangan. And this passage today is not fiction. Pag binasa mo, parang fiction lang, pero hindi. Ito ay isang awit ng isang taong niyayanig ng realidad, pero mas pinili niyang magalak sa Diyos ng kaligtasan. Kaya kanina binasa na natin yung verses 16 to 19. Gusto ko lang balikan natin yung verses 17 to 18. Yan yung pinakang magiging main focus ng pangangaral natin ngayong hapon. Tayo po ay tumayo at basahin natin yung ating teksto, Habakuk chapter 3, pero verse 17 lang at saka yung verse 18. Basahin natin. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Yan ang salita ng Diyos. Pwede na po tayong maupo. Alam niyo, itong verses 17 to 18 is one of the most remarkable confession of faith sa buong Biblia. Mapapansin niyo na ginamit ni Habakuk yung 6 na magkakasunod na kondisyon na lahat ay negatibo. Babasa natin yan sa verse 17. No figs, no grapes, no olives, no food, no sheep, no cattle. So, sa agrarian society ng Juda, ito ay kumakatawan sa buong pagguho ng ekonomiya at kabuhayan. Ibig sabihin, walang ani, wala ng pagkain, at wala ng kabuhayan. At ang matindi rito, hindi lamang ito hypothetical. The Babylonian invasion would bring exactly this devastation. Gagamitin ng Diyos ang Babylonia para mangyari yung mga propesya na ito ni Habakuk. So saan ba ito nanggaling? Tandaan natin si Habakuk mula sa chapter 1 ay naglalament patungkol sa mangyayari sa kanila. Nakikipag-argue siya sa Diyos. Nasaan ang Diyos sa ganitong klase ng panahon? Para bang tahimik siya sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero dito pumapasok yung verse 18. Sabi niya, sa kabila ng lahat ng mangyayari, ini-expect na mangyayari yan ni Prophet Habakuk, sabi niya, I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. 2 beses niyang inuulit yung kanyang joy. I will rejoice, I will take joy. Isa itong deliberate na decision, hindi nakadepende sa damdamin o sa sitwasyon. Mapapansin din natin yung object ng kanyang kagalakan, not in the restoration of crops or animals, but in the Lord Himself. Mababasa natin sa passage natin. Ang tawag niya sa Diyos ay the God of my salvation. Isang covenantal title na umaalala sa mga gawa ng Diyos sa nakaraan. Pagliligtas mula sa Egypt, sa mga kaaway, at higit sa lahat, pagliligtas sa
kasalanan. And theologically speaking, this is movement from circumstantial faith to covenantal faith. Hindi na siya nakatingin kung ano ang ibibigay ng Diyos, kundi nakatingin siya kung sino ang Diyos ng kaniyang tipan. Kaya sa gitna ng total collapse, ang puso ni Habakuk ay matatag dahil alam niya ang Diyos ng kasaysayan ay ang Diyos pa rin ng kaniyang kaligtasan. Kaya this is not escapism. Hindi ito pagtalikod o pagiging manhid sa mga nararanasan niya. But it is worship in affliction. Ito ay ang klase ng pagsamba sa masalimuot o mabigat na mga pagkakataon. Hindi ito klase ng bulag na pag-asa, but covenantal joy. Isang kagalakang nakaugat sa Diyos, hindi doon sa sitwasyon na nakikita niya o mangyayari sa kanila. Hindi ito pagtakas sa realidad o hindi pagiging manhid doon sa mangyayari. This is the kind of joy na nagsasabing even if everything collapses, I still have God and He is enough. Yan ang sinasabi ni Habakuk. Ang ganitong pananampalataya ay bunga ng lalim ng pagkakilala sa Diyos bilang tagapagligtas, hindi lang tagapagbigay. Para sa atin ngayon bilang isang iglesia, ang mga salita na ito ni Habakuk ay kumukumpronta sa klase ng comfort na meron tayo ngayon. Madalas ang kasiyahan ng mga mananampalataya ay nakabatay doon sa maganda niyang sitwasyon. May mga pagkakataon na masaya lang tayo pag pabor yung mga nangyayaring pagkakataon sa buhay natin. At dito papasok yung salita ni Habakuk. Hamon ito sa atin mga Kristiyano na nakaangkla sa kaginhawaan ang kasiyahan. Hindi natin sinasabi na hindi dapat magkaroon ang kaginhawaan ng mga mananampalataya, pero pag ito ang klase ng ang pagiging angkla ng kalagayahan ng mga mananampalataya, ito ay pwedeng masira. Pwedeng itong mawasak. Ang mga mananampalataya ay tinatawag sa kasiyahan na higit sa kanyang sirkumstansyang pinagdadaanan. Isang kagalakan na hindi nakasalalay sa saganang ani, kundi sa presensya ng Diyos. And that our message this afternoon, though everything fails, the believer will rejoice in the unchanging God of His salvation. Kahit na bumagsak ang lahat, kahit mawasak ang lahat, ang mananampalataya, ang mga Kristiyano ay magagalak sa hindi nagbabagong Diyos ng kaniyang kaligtasan. When everything collapses, the Christian joy remains because our God never changes and His salvation is sure. Alam niyo yung katotohanan na ito, ang mga nagpalakas sa mga mananampalataya sa panahon ng digmaan, sa panahon ng mga pag-uusig, sa panahon ng tagutom. Sa lahat ng panahon, this joy was anchored in God, hindi doon sa kanilang circumstansya. Sa panahon ng political instability natin ngayon, ang mga pang-ekonomiya natin ay walang kasiguraduhan, this joy stands. Dapat ito pa rin ang tumatayo sa diwa ng mga mananampalataya. Hindi ito dependent sa good news sa balita, kundi sa good news ng Ebanghelyo. Kaya gusto nating ninawin na this joy is not ignoring pain. Hindi ito pagpapanggap na magagalak ako dahil kahit mahirap yung pinagdadaanan ko. Hindi ganon. Ito ay totoong pagtitiwala sa Diyos who remains faithful amid real suffering. Nagagalak ka kasi alam mong ang Diyos ay hindi nagbabago sa gitna ng mabigat na pinagdadaanan ng mga mananampalataya. Tingnan natin yung tugon ni Habakuk. Ano ba yung tinuturo niya sa atin ditong dalawang bagay? Una ay rejoicing beyond the collapse, at pangalawa, rejoicing through sanctified eyes. Kagalakan sa kalagayan ng pagbagsak o mga pag-collapse, at ang pangalawa ay kagalakan sa pinabanal na mga paningin. Dalawang bagay na pwede nating matutunan kay Habakuk. Doon sa verse 17, si Habakuk ay nagsimula sa 6 na negatibong series. Isa-isang tinatanggal yung lahat ng sources of security ng Judah. Figs, grapes, olives, fields, flocks, herds, lahat yun ay isa-isang tinatanggal ng Diyos. At alam niyo sa panahon nila, ito ay katumbas ng pagkawala ng kabuhayan, pagkain at stability. Sa atin ngayon, parang sinasabi natin na wala lang laman yung bank account natin. Wala na akong trabaho. So parang
wala na lahat. Mapapansin natin dito yung imagery is not random. Pansinin niyo yung passage, hindi siya random. Alam niyo yung fig tree and vine ay mga simbolo ng national blessing. If you read Micah chapter 4 verse 4, yan ay simbolo ng national blessing. Yung mga olives ay essential for oil, fuel, food, and anointing. Yung flax and herds dito ay wealth and sustenance. At kapag nawala ang lahat ng ito sa panahon nila, hindi lang ito convenience, ito ay kabuuang economic and social collapse. Pero dito makikita ang pananampalataya ni Habakuk. He acknowledged the possibility of total loss. Kinilala niya na pwedeng lahat ng yan ay mawala, mawasak. Yet he refuses to make his joy hostage doon sa kanyang circumstances. Faith like this is not accidental. It is deliberate and covenantal. Ito ay nakatingin sa Diyos ng tipan. Ito ang himala ng pananampalataya. Hindi batay sa panlabas na kabutihan, kundi sa tapat na pagkilala sa Diyos. Ang kaligayahan, ang kasiyahan ni Habakuk ay hindi nag-uugat dun sa mga restored harvest of a political victory, but in Yahweh Himself. Sa Diyos mismo, yung kanyang kaligayahan. Doon nakaugat, doon nakaangkla sa hindi nagbabagong Diyos ng tipan. Dito makikita na ang pagsamba sa Diyos ay hindi nakatali sa kasalukuyang kalagayan kundi sa kaniyang kalikasan. Kaya makikita natin dito na ang aral ay ang kagalakan na nakaugat sa Diyos ay nananatili kahit na ang lahat ng bagay sa mundo ay bumagsak o mawasak. May mga panahon sa buhay ng mga mananampalataya na minsan tayo ay kinakapos, nawawalan, parang hindi pumapanig sa atin yung mga pagkakataon. Pero ito yung klase ng kagalakan na nakaugat sa Diyos. Sa kabila ng kawalan, sa kabila ng yung mga structure sa paligid ay parang pabagsak na, may dahilan ka para magalak. At dahil yun ay sa Diyos ng kaligtasan. Theologically speaking, this is the shift from blessing-based joy to God-based joy. Maraming tao ngayon ang nagre-rejoice, nasisiyahan sila when blessings is abound. Pero dito, ipinapakita ni Habakuk na kahit wala na yung lahat ng panlabas na dahilan para magalak, may dahilan pa rin siya. At ang dahilan na yon ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Yung kagalakan dito ni Habakuk ay makikita natin sa verse 17 to 18 ay hindi doon sa panahon ng restoration but during desolation. Sa panahon na sila ay nahihirapan. Sa panahon na may darating na hindi mabuti sa kanilang bansa. Hindi siya nagalak dahil nakikita niyang may magiging mabuti sa hinaharap. Nagagalak siya during, sa panahon na sila ay nasa ganitong klaseng sitwasyon. Ito ang patunay na ang tunay na kagalakan ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na bagay, kundi sa walang hanggang katapatan ng Diyos. Yung mga bagay na ini-enjoy natin ngayon, mga blessings na meron tayo ngayon, mabuti yan. Bonus yan ng Diyos sa atin. Pero hindi dapat dyan nakaangkla yung ating buong kasiyahan, kundi sa katapatan ng Diyos. While earthly hopes may collapse, ang puso na nakaugat sa Diyos ay hinahanap niya yung kanyang gladness dun sa hindi natitinag na presensya at pabor ng Diyos. Ito ay kagalakang galing sa pananampalatayang lumago sa ilalim ng pagdurusa at paghihintay. Hindi ito spontaneous emotion, but a sanctified affection. Ito ay hinubog ng Espiritu na ang sentro ay ang Diyos ng kaligtasan at ang Diyos na tapat hanggang sa huli. Kaya ito ay hamon sa atin. Ilagak mo ang iyong kagalakan sa hindi nagbabagong Diyos, hindi sa mga bagay na maaari mong mawala. Let your joy rest in the unchanging God, not in the things you can lose. Yan yung dapat nating gawin. Yan ang dapat nating panghawakan at hamon sa atin. Huwag mong hayaang itakda ng kawalan ang sigla ng iyong pananampalataya. Huwag mong hayaang ang magdikta ng kagalakan mo ay yung mga bagay na pinangahawakan mo na sa bandang huli ay mauubos din naman. Ibatay mo ito sa katapatan ng Diyos ng tipan. Pursue a joy that rests in the gifts, not in the giver.
but in the giver himself. Kung nakatali ang ating kagalakan sa mga bagay na nawawala, ay siguradong mawawala yun. Pero kung ito ay nakaugat sa Diyos ng tipan, kahit gumuho ang lahat, may karapatan ka pa rin magsaya. May kakayahan ka pa rin magsaya dahil panatag ka, dahil alam mong ang Diyos sa likod ng lahat ng mga pangyayari na nagaganap sa isang mananampalataya, siya ang may kontrol. Walang bagay na dumadaan sa buhay ng mananampalataya na lumalampas sa paningin ng Diyos. Walang hinahayaan ang Diyos na mga karanasan ng mananampalataya na sayang sa kanyang paningin. Alam mo, ang tukso ng laman is to allow circumstances to dictate our spiritual disposition. Yan ang ginagawa ng circumstances. Hinahayaan niyang diktahan yung ating spiritual disposition. Masaya lang tayo pag masagana ang lahat, pero pag nakikita na natin na parang ang lahat ay gumuguho sa harapan natin, gumuguho na rin yung pag-asa natin. Kaya ang tawag sa atin bilang mga mananampalataya ay iangkla natin, ilagak natin yung ating mga kaligayahan sa hindi nagbabagong Diyos ng tipan. Madali ang magalak. Pero kapag may kakulangan, ang puso ay madaling manlupaypay. Therefore, brethren, huwag mong hayaang kontrolin ang sitwasyon ng iyong spiritual na kalagayan. Rehearse the faithfulness of God. Remember the salvation He has accomplished. Ganyan yung ginawa ni Habakuk. Inalalan niya. Ni-rehearse niya yung mga pagliligtas ng Diyos. From verses 3 to 15, inalalan niya kung papaanong ang Diyos ay nagligtas mula sa Ehipto, sa Kanaan, sa mga digmaan, sa tagutom. Ni-rehearse niya, inalalan niya, ang Diyos ay mabuti sapagkat siya ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya dito sa panahon na sila ay nasa matinding pangangailangan, pagbagsak, inalalan niya ang Diyos. At sa pag-alalang niyang yun na ang Diyos ay tagapagligtas at ang provider, may dahilan siya na magalak sa gitna ng krisis na kanilang pinagdadaanan. They are busy, itaas mo ang iyong pananampalataya sa antas ng iyong kagalakan ay hindi na nakatali sa kondisyon ng buhay, kundi sa katangian ng Diyos na hindi nagbabago. Ito ay hindi pagiging manhid sa mga sakit na nararanasan natin, kundi pagtanggi, hayaan ang kalagayan ang magdikda ng ating pagsamba. Pag yung kalagayan natin sa buhay ang nagdikta ng ating pagsamba, sigurado na ito ay pwedeng mainit, mawawala, mainit, mawawala, mainit, mawawala. Ang kagalakan sa Diyos ay paninindigan, hindi pakiramdam. Yan yung unang bagay na makikita natin dito sa sulat ni Habakuk sa chapter 3. Pangalawa, dun sa verse 18, ay meron siyang kagalakan dahil sinangtify yung kanyang pagtingin sa mga pangyayari. Alam nyo, pagkatapos siyang i-enumerate yung total collapse sa verse 17, nag-shift siya ng gear dun sa verse 18. Sabi niya doon, yet I will rejoice. Yung salitang yet dito ay hindi lang simpleng pag-uugnay ng mga salita, kundi ito ay matibay na deklarasyon ng pananampalataya na hindi nakatali doon sa mga bagay niyang nakikita. This is the language of a sanctified heart. Isang pusong na-train ng Diyos na tumingin, lampas sa kawalan, lampas doon sa kanyang nararanasan. Notice, pansinin niyo mabuti na nag-rejoice siya, hindi doon sa circumstansya. Hindi doon sa recovery, but in the Lord Himself. Specifically, binanggit niya dyan, the God of my salvation. Sa verse 18. At yung salvation dito is not covenantal. Ang salvation dito is covenantal. Hindi ito pag-rescue lang sa isang klase ng trouble. This is covenantal. Isang klaseng relasyon na meron ang mananampalataya at ang Diyos. Para kay Habakuk, kilala niya ang Diyos hindi lamang bilang provider, kundi bilang Savior. Ang problema sa mga maraming Kristiyano ngayon, sa mga evangelical circles, kilala lang nila ang Diyos bilang provider. Tagapagbigay lang, pero hindi nila kinikilalang tagapagligtas. Yan ang sakit ng maraming
Kristiyano ngayon. Tinawag ni Habakuk ang Diyos, the Lord. Not just the Lord, but the God of my salvation. Ito ay hindi basta pag-asa sa resulta, kundi pagkilala sa Diyos bilang tagapagligtas. Tinignan niya rito ang Diyos bilang Diyos ng kasaysayan. Alam niyo, yung statement na ito ay hindi nagmula doon sa pagiging bagay na parang optimism nor hardened indifference to suffering. It is expression of heart sanctified through trial. Pinabanal sa ilalim ng mga pagdurusa. Isang klase ng pananampalataya na nakipagbuno, naghintay, ngunit ngayon ay sumasamba. Yan yung mababasa natin sa verses 17 to 18. Ang ganitong uri ng kagalakan ay bunga ng pananampalatayang hinubog ng Diyos sa gitna ng kadiliman. The prophet does not rejoice because suffering is removed, but because salvation is remembered. Inalala niya, ang Diyos ay tagapagligtas, hindi lang siya provider. The God of my salvation recalls not only past deliverance from Egypt and Assyria, but anticipates future redemption grounded in God's unbreakable covenant. Hindi ito emotional escapism. It is a deliberate act of faith. Sa gitna ng kawalan, mas pinili ni Habakuk na magalak sa Diyos mismo. Ito ay sanctified fruit of a heart refined in the furnace of waiting and trusting. Then, true rejoicing dito ay hindi mood. Hindi ito nakabatay sa mood natin. It is that kind of spiritual maturity, lumalagong pananampalataya sa gitna ng mga pagdurusa. Isang settled confidence in God's saving grace. Ito ay kagalakang pinanday ng pananalig na lumago sa ilalim ng anino ng kalungkutan. Kaya ang aral natin dito ay ang malalim na kagalakan ay sumisibol mula sa lumalagong pananampalataya na ang kasiyahan ay sa presensya ng Diyos na tagapagligtas. Alam niyo, yung tumatagal na kasiyahan ay hindi produkto ng ideal conditions or uninterrupted blessings. Rather, it is the outcome of a heart that has been set apart, sanctified by faith in God's saving work. Ito ay bunga ng ang kagalakan na ito ay bunga ng kasaganaan, kundi pagyaman sa presensya ng Diyos. Ito ay lumalalim na pagtitiwala sa gitna ng kawalan. Hindi ito shallow belief, kundi ito ay hinuhubog sa ilalim ng panalangin at pagsusuko ng kanyang sitwasyon sa harapan ng Diyos. Kasi madalas parang kontrol natin yung buong sitwasyon natin eh. Parang kaya nating kontrol yung magiging future natin. Parang kayang-kaya nating hawakan yung mga mangyayari sa hinaharap. Nagiging problema minsan, kaya maraming Kristiyano ang tumitigil. Kasi gusto nilang i-manipulate yung future nila. Kaya nilang ipagtiwala sa Diyos yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pero si Habakuk, nakita niya na ang kaligtasan ng Diyos ay hindi lang doon sa nakaraang pagliligtas, but sa present assurance and future hope. Sa panahon niya, umaasa siya sa Diyos, maging sa hinaharap, Diyos pa rin yung kanyang pinagkakatiwalaan. Huwag mong hintayin yung situation mo to improve before seeking joy. Start now. Simulan mo ngayong hanapin ang kagalakan sa Diyos mismo. Seek the Lord who saves. Hanapin mo ang Diyos na nagligtas katulad ni Habakuk. So huwag mong ipagpalit ang kagalakan sa Diyos sa mga panandaliang ginhawa. Let your faith grow under pressure. Alam nyo, yung mga mabibigat na pinagdadaanan natin, yan ay naglilinang sa mga pananampalataya natin. Huwag nating sayangin yung mga madidilim na probidensya ng mga pinagdadaanan natin. Kasi dito nililinang ng Diyos yung klase ng pananampalatayang meron tayo. Pahagi ito. Hindi lang puro masasayang karanasan ang paglagong espiritual. Maging yung mga madilim na pangyayari o nangyayari sa buhay natin, nilalayo niya ng Diyos. Bagamat madalas hindi natin naiintindihan
bakit pinangyayari yun. Pero sabi ni Habakuk, I will rejoice in the God of my salvation. Maghagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Kaya hamon to sa atin bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya, paunlarin mo ang pananampalatayang nagagalak, hindi sa mga biyayang natatanggap, kundi sa Diyos na nagliligtas. Cultivate a faith that rejoices not in blessings received, but in the God who saves. Ang kasiyahan ni Habakuk na kanyang ipinapahayag ay hindi mga fleeting feelings lang, kundi cultivated response from a heart that walk closely with God. Sa gitna ng madilim na pinagdadaanan, kinilala niya ang Diyos, sumusunod siya sa Diyos. At hindi ito bunga ng magaan na pamumuhay, kundi ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa gitna ng krisis. Merong mga halimbawa sa Biblia na pwede tayong tularan na pag dumaan tayo sa mga mabibigat na sitwasyon sa buhay, pwede nating gawing halimbawa katulad si Habakuk. Pwede nating tingnan kung paano sila nag-respond, tumugon dun sa mga madidilim na mga pinagdadaanan nila. Kasi hindi naman pinababayaan ng Diyos yung mga taon niya. May dahilan ang Diyos kahit sa kabila na hinayaan niya ang Babylonia ay sakupin ang Juda, pero hindi yun nagtatapos doon. Hindi siya natapos doon. Tandaan natin na ang kagalakan ay hindi basta dumarating. It grows in the soil of daily surrender, regular worship, and trusting obedience. And as faith deepens, so does delight in God. Therefore, brethren, do not neglect the means of grace. Huwag nating pabayaan yung mga kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Hanapin natin ang Diyos, seek God daily. Regular tayong makipagniig sa Diyos. Hayaan natin na ang ating mga pinagdadaanan ang siyang maging dahilan para tayo mas lalong lumapit sa Diyos. Let your joy not be circumstantial but spiritual, a fruit not of comfort but of communion with God. Ang mata ng pananampalataya ay hindi nakakalimot sa sakit. Gusto nating idiin to. Ang mata ng pananampalataya ay hindi nakakalimot sa sakit. Ngunit mas maliwanag nitong nakikita ang Diyos sa gitna ng lahat. Hindi ibig sabihin na pag may pananampalataya ka, walang sakit, walang pagdurusa, walang kadiliman. Ang sinasabi lang nito, sa gitna ng kadiliman na yon, mas nakikita niya ang Diyos bilang provider at bilang tagapagligtas. Noong 1741, si Jonathan Edwards ay sumulat ng isang classic work na pinamagatang Religious Affections. May sinabi siya doon sa sulat niya ngayon, libro niya na yon. Sabi niya doon, the purest and most exalted joy of the soul consists in a delight in God Himself, in the things of God above all other things. Parang sinasabi niya, ang kasiyahan sa Diyos ay hindi doon sa mga bagay na meron ka. Para kay Edwards, kagaya ni Propeta Habakuk, ang tunay na kagalakan ay nakaugat sa hindi nagbabagong Diyos, na kahit bumagsak ang nasa paligid niya, dumilim man yung mga nasa paligid niya, inaalala niya na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang mensahe natin ngayon ay malinaw. Hinaanyayahan tayong magalak kahit sa mabigat na mga pagkakataon, sapagkat ang ating Diyos ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Yan ang assurance na ibinibigay ng Biblia. He is the same yesterday, today. At sa mga susunod pa, hindi nagbabago ang kanyang pagka-Diyos. Kung paano siyang totoo sa mga propeta niya sa lumang tipan, totoo siya sa mga mananampalataya ngayon sa bagong tipan. Hindi pa ba sapat na patunay ang ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak? Hindi pa ba sapat na basihan yon na may ebanghelyo tayong pinagsasaluhan, na sa madilim na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, meron tayong ebanghelyong pwedeng balikan. Isa yung patunay sa kabutihan ng Diyos.
Kaya kung meron dito na hindi pa mananampalataya o bisita, ngayong hapon, pakinggan mo tong mabuti. Iniimbitahan ka ng Diyos sa isang klase ng kagalakan na hindi iniaalok ng mundo, kundi kagalakan na naguugat sa pananampalataya, sa pamamagitan ni Kristo lamang. Huwag mong iangkla ang kasiyahan mo sa mga pang-temporal na bagay. Lahat lang yan ay mawawala, lahat lang yan ay temporal. Ilagak mo ang kasiyahan mo sa Panginoong Hesus lamang. Lumapit ka sa Kanya nang merong pagkilala bilang isang makasalanan at kailangan mo ng isang Diyos na tagapagligtas. Brethren, yung Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18 ay hindi simpleng verses lang o talatang pampalakas ng loob. Hindi ito devotional encouragement lamang. Ito ay panawagan sa mga mananampalataya na manindigan, isang kagalakang hindi umaasa sa mga panlabas na kaginhawaan, kundi nakatali sa Diyos na hindi nagbabago pagdating sa kanyang mga pangako. Alam niyo, sa panahon ng krisis, hindi natin maitatanggihan sa atin, kahit dito sa Pilipinas, sa panahon ng mga pagkabigo, maaari tayong madisappoint, at sa panahong tila ba imposibleng magalak, hinahamon tayo ni Habakkuk, I will rejoice. Inawa ito yung maging mamutawi sa mga labi natin sa panahon na mabigat, masakit, madilim, ang pinagdadaanan, piliin nating magalak sa Diyos. Mangyayari lang yan kung babalikan natin yung makasaysayang pagliligtas ng Diyos. Bukas ang Biblia, sariwain natin ang mga pagliligtas ng Diyos. Kahit yung sarili mong pagkaligtasan, balikan mo yun. Kung paano ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Let this be the declaration of every believer and the whole church, a church whose joy is in God, even when joy seems impossible, becomes a testimony of hope to a perishing world. Yan ang panawagan sa atin bilang isang iglesia. Magalak tayo sa Diyos na nagliligtas. Piliin natin ang kasiyahan sa Diyos na hindi nagbabago sa kanyang tipan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa simpleng pahayag ng mga salita ninyo ngayong hapon. Katulad ni Habakkuk, maaaring hindi pang bansa yung aming nararanasang kabigatan. Maaaring ito ay personal, maaaring ito ay pampamilya, maaaring ito ay relasyon, maaaring ang tingin namin dito ay parang imposibleng magalak, imposibleng magkaroon ng kasiyahan. Maaari naming idahilan na hindi mo naman nararanasan ng bawat isa yung pinagdadaanan ko, kaya imposibleng magalak. Pero hinahamon kami ng salita ninyo na sa madilim na mga pinagdadaanan namin, piliin namin ang magkaroon ng kasiyahan sapagkat ikaw ang mas nakakaalam ng pinakamabuti sa alam naming mabuti sa mga pinagdadaanan namin ito, O Diyos. Itaas mo ang mga mata namin sa Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami na ang aming mga pananampalataya ay lumago sa panahon na kami ay nahihirapan, nasasaktan, naguguluhan, walang pag-asa, at parang babagsak na ang mga nasa paligid namin. O Diyos, tulungan mo kami na iangkla namin ang aming kasiyahan, hindi sa mga bagay na pakiramdam o mga bagay na nakikita lamang, kundi batay sa mga pangako ng inyong salita at katotohanan. Salamat, O Diyos, gawin mo kaming iglesia na ang kasiyahan ay hindi nakabatay sa mga kaginhawaan, kundi nakabatay sa karanasang pang-ibanghelyo. Salamat, Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.